Mga anak, kumain muna kayo. Alam kong malayo pa inyong nilalakad mula sa Balintawa. Huwag niyong madaig ng gutom sa inyong kagitingan. Maraming salamat, Ina. Efrem, ligtas ang lugar nito. Ngunit maraming kumakalat na balita na alam na ng Guardia Civil tungkol ang ating samahan. Salamat, Juan. Salamat, Tandang Sora. Hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan. Ngunit tama si Juan. Wala na tayong oras. Ang pagkabunyag ng katipunan sa pamamagitan ni Teodoro Pateño ay hujyak ng ating lihim at hindi ng lihim. Supremo, ayon sa ating mga espiya, nagsisimula na magalugog ang mga Kastila bawat sulok ng Maynila. Kung mananatili tayong nagtatago, isa-isa tayong tutumba sa loob ng ating mga tahanan. Ngunit, Supremo, hindi pa tayo handa. Kakaunti pa lang ating mga armas. Paano natin lalabanan ang mga Mauser at Kastila kung ang gamit natin ay mga itak at kawayan? Isa itong pagpapakamatay. Kailan tayo magiging ganda, Teodoro? Kapag lahat tayo nasa loob na ng Fort Santiago? Ang kalayaan ay hindi hinihintay. Ito ay pinaglalaban. Ganito tayo dahil sa isang itiin. Ang ukasan ng 300 taon ng pagkaalipin. Alam kong marami ang natatakot sa inyo. Sino ang hindi? Ngunit mas nakakatakot ang mamatay ng isang alipin sa sariling bayan. Kapatid, ang hawak nito ay simbolo ng ating pagsilipin sa mga Kastila. Ito ang sedula na nagpapatunay na tayo'y sunod-sunuran sa kanilang pamahalakan. Tatanong ko sa inyo, handa na ba ninyong kalikuran ang pamahalaan ito na nagpahirap sa atin? Handa na ba kayong lumaban hanggang sa huling patak ng inyong dugo? Kung gayon ay labasin niyo ang inyong sedula. At tulad sa gagawin ko, unitin natin ang simbolo ng ating pag-aalipin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Ika-23 ng Agosto, itinakda natin ang ating kapalaran. Wala nang balikan ito. Ang dugo natin na magiging tinta sa kasaysayan ng ating kalayaan. Sa bawat taga ng ating utak, itatayo natin ang isang bansang malaya. Patnubayan nawa kayo ng may kapal. Mga anak ng bayan. Sugod para sa kalayaan! Mabuhay! Ang pagpunit ng sedula sa pugad lawin ay hindi lamang pagkasira ng isang pirasong papel. Ito ang pagpunit sa takot na bumihag sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 3 siglo. Sa araw na iyon, ang bawat pirasong bumagsak sa lupa ay naging binhi ng pag-asa. Isang paninindigan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng kusa, kundi kinukuha ng may tapang at pagkakaisa. Dito nagsimula ang wakas ng pananakop at ang pagsilang ng isang bansang malaya.